others. But serve natin yung purpose na yan, ang bihira. Our life is fulfilled to God. Okay? Without any further ado, anything, we'll just proceed on. Hindi ko alam kung matapos ko eh. Actually, ang pinipits ko sa inyo, 10 mensahe ito eh. Inunsize ko na lang sa dalawa. Sana matapos ko. Tingnan ba? Kasi, I really believe when our people really understood the principles of giving, alam nyo, it will just continually flow eh. Hindi na po yan ipipilit sa'yo. Hindi na po yan, pag narinig mo yan, you will always like it and you will always enjoy it because we will be speaking of blessings from God. At yun po ang excitement dyan, no? Na you are always, kumbaga, every day is a day of surprise from the Lord. Wow! Natawa ko. Ano ba yung gagawin doon sa akin? Saan niya kayo pa pala? Yung ganun eh. Bakit? Kasi priority mo kasi ng Panginoon yun ang ganda eh. No? At gusto ko, excited lagi, excited ako magtuturo. At we teach you kayo mga wala sa gabi. No? We talk about the foundation of giving. Anyway, nandun naman sa kwan. Kaso lang, iba kasi pag nakasulat, walang feelings yan. Pag nakasulat, basahin mo lang eh. Iba talaga nang narinig mo. At ang laman noon, yun ang masarap doon eh. Kumbaga, ang nasa sulat lang yan, buto at saka balat. Pero masarap yung balat ng baka. Okay? Pero yung laman noon, nandun, yun ang pinakamaganda. No? That's why we are always excited to go in the house of the Lord. Okay, let us go now to the verse. Basahin ko lang sa inyo. And I really believe that you have heard a lot dito sa verses na ito. Let us all stand up and just follow me. Then we will go to the Lord in prayer. 2 Corinthians chapter 8. Alam niyo na ito. Verses 1 to 4. Ang sabi doon, follow me as I read this. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, ye, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. God bless His word. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa grace ninyo at sa mercy ninyo that you have bestowed upon us. Nakarating kami sa inyong bahay-sambahan, safe, enjoy, protected, and preserved. Dalangin namin na sa pananambahan ito, your name will be lifted up again, will be glorified. Lord, we'll just your servant, and I pray, Father, that you will just be the best teacher in our midst today. We ask your success and victory, and this can only be done with the help of the best teacher, the Holy Spirit in our midst. Lord, we may have an open ears, but give us an understanding heart. At Lord, kayo po ang gagawa. Pagkakatiwala namin sa iyo ang buong pananambahan ito, at kayo po, Panginoon, aalaga namin ng maganda, matinding pakikinig, at aalaga namin kayo ng kapakang pagsamba namin. I pray, Father, that this will just be acceptable in your sight sa oras nito. Tingnan niyo ang mga puso namin, at kayo po maluwalhati dito. For this we pray in Jesus' name. Amen. And amen. Thank you very much. You may be seated. Okay? Napag-usapan po natin kagabi ang foundation of giving. Opo. Ngayon, we will go to the structure of giving. Structure na tayo. Tapos tapusin natin rooftop. Tapos tapusin natin akutin natin. Alam ba ninyo na it is only prayer and giving that reaches up heaven? Sabi nyo kay Nicodemus, dahil alms and thy prayer. No death. Saan? Sa langit eh. Kaya sabi ko, ang binira, ang ganda naman yan. Now, generosity is not the matter of the head. It is not the matter of the hand. It is not the matter of the wallet.
or the bank book, or the situation, or your pocket. Okay? It is always the matter of the heart. Ang pagiging mapagbigay, hindi po yan nakasalalay sa panlabas. Nandun yan sa loob. Generosity begets generosity. Ay mga magulang, gusto nyo mga anak nyo mapagbigay? Maging mapagbigay muna kayo sa simbahan. Hindi na sila kailangan turuan. Dahil ito mapagbigay, hindi na. Just do your practice every day and you'll see. Pagtanda ninyo, mga anak ko, hindi ka kakalimutan eh. Bakit? Kasi naunang ng Panginoon eh. At nakita na nila yung pattern. Hello? Amen. Ang pagiging mapagbigay, nanganganak ng mapagbigay din. Kaya kung gusto natin, ang next generation natin will be givers to God and will be givers to us when we become adults at saka old, pambihira. Habang bata pa, umpisahan na natin ang magpakita ng example sa kanila. Hello? Yun ang pinaka-the best na nakapagturo eh. Now, we are going to talk about the stairs. Siguro, alam nyo na ito eh. Kasi marami na rin nakapagsalita dito na alam natin na mayroong stairs din of blessings. Sabi nila eh, lahat ng deed of blessing, the bag blessing, okay? The basket blessing, the barn blessing, stages din yun of blessings. Okay? Until the blossoms of blessings. No? Dami yan eh. Ngayon, ito naman, pag-aralan muna natin yung stairs and stages of giving. Now, alam nyo na ito eh, pinapractice nyo na ito. Okay? Pinapractice na natin ito. But we need to climb on this. Okay? Pag ito nakuha natin, okay, but nais kong sabihin sa inyo, while we are climbing, rising up doon sa stairs of giving, or sa becoming involved sa anumang giving sa simbahan, tatandaan ninyo po ito, habang tumataas, lalong bumibigat. Damdamin natin yun. Ang maramdaman natin eh. Nasubukan niya namang magbigay. Sige, galang. Pero walang pusong-puso sa pagbibigay. Walang feeling eh. Pero maniwala kayo. Kaya nasabi ni David, I don't want to give to the Lord something that is not, that costs me nothing. Ano talaga yun? Amount ba talaga yun? Hindi. Damdamin yun eh. It is the heart na nararamdaman niya, kaya meaningful sa kanya, full of meaning, pag siya'y nagbigay sa Diyos. Alam niyo, pag naramdaman niya yan, sabi nga, makikita ninyo, pag magbigay kami ng aming offering, whatever, or first fruit offering kasi, pupunta sa gitna, ilalagay doon. Maniwala, kasi sabi ko, wag niyo muna ibibigay, ilalagay, ayaw muna kayo, mag-pray muna kayo. Salamat kayo sa Panginoon, na-fulfill niyo. Doon ko nung makikita, pero nakatayo pa lang dyan, umiiyak na pamilya. Bakit? May mga pamilya, akong nakita, naranasan ko rin kasi, meron mo lahat kami, fulfill yung aming first fruit giving, ibibigay na namin, pero mga kapatid, Sunday morning, wala kaming pagkain. Wala kaming almusal. Doon nakita na walang-wala ka, tapos unahin mo pa rin, maniwala ka. Kaiba ang dating eh. Hindi ka lang masaya, fulfilled ka talaga. Kasi pinaghirapan mo ng matagal talaga inipon mo eh. Hello? Tapos wala ka pang trabaho, pero na-fulfill mo. Ay, maniwala ka. Ang sarap! Pero pagkatapos ko, sinabi ko sa mga membro, maniwala ka eh. Ang dami, Allah, sige. Ang dami palang pagkain pagkatapos. Bakit? Inunan mo na siguro eh. Amen? So, tingnan natin yung stage na ito, okay? Nakarinig na ba kayo? Okay, as you open your Bible, we'll see. Ano yung una? Okay, the structure of giving. Okay, number 1. Sabi ng text natin sa verse number 3. Ano sabi sa verse 3? For to their power I bear record. Aba, nakasulat. So, ang una ay ito. Within our power. Ang unang baitang, within our power. Equivalent yan ng ating tithes. Bakit po? Kaya na natin yun eh. Hindi ka pwedeng magbigay ng tithes kung wala kang natanggap.
Sabi na, ano yung tithing? Sa 10%. Sabi ko, lumang tugtugin na yan eh. Nakakainis na yan eh. Puro lang 10%. Pastor, ano sa'yo yung tithing? Ako sa akin ang tithing ito. Receiving before giving. Yun ang tithing sa akin. Maganda yun na. Oo. Harvest muna bago planting. Yun ang tithing. Tanggap mo muna. Okay? Sasahod ka muna bago ka mag-hiligan. Yun ang tithing. Amen? Oh, hindi mas bago. Nakaka-enjoy, hindi nakaka-irita. Kasi alam nyo, anumang bagay na kung minsan ay lagi nilang pinaulit-ulit at walang bago. Pero ganun pa rin yun eh. Amen? Pinalitan mo ang pangalan. Oh, magandang dating. Amen? Sa akin, ang tithing, simple lang. Ano? Tumanggap muna ako ng sangkatupak bago ako magbibigay. Kung wala kang tinanggap, wala kang bibigay. Ganun naman yun eh. Ganun tayo. Amen? So within our power, nandiyan na sa'yo eh. Hindi mo na kailangan ipag-pray yan. Hello? Kaya nga una di ba, ang principle sa buwan, financial freedom, ang unang gagawin, pag tumanggap ka, ngayon, bukas, huwag niya kalimutan yung nakaraan. Okay, pag tumanggap ka, dagdagan, separate what belongs to. Hindi ayos na. Amen? Nauna mo na ang Panginoon, the rest will just follow through because God will just, amen? Ito yan. Okay? Within our power. Number 2. Bilisan natin. Kasi marami-rami. Number 2. Ano yung number 2? Okay, basahin natin. Ano yung number 2? I record in and beyond their power. Number 2. Hindi yan. Hindi yan. Tumalon yan eh. Tumalon. Kailangan na, hindi po pwede. Itong stairs na ito, subukan mo. Mula sa first step, ganyan. Kumuha ka dito. Mahihirapan ka eh. Hindi pwede. Kailangan dahan-dahan. Amen? Ang lakas lang ng pananampalataya niya, kaya biyan ka agad eh. Una, bibiyin, tapos biyan. Marami po hindi nakakaalam ng number 2. Ano yung number 2? Basahin nyo nga. Tingnan nyo. Pastor, wala naman dyan. Wala naman talaga dyan eh. Hindi ko naman sinabi na dyan. Ano yun? Within. Ang kasunod ng within, sunod na step ay above. Above muna. Tama? Within. Okay? On the level lang. Tapos above. Marami hindi alam yan. Pag hindi mo alam ito, naku. Kaya minsan nahirapan. Tama? Within. Ano yung equivalent? Doon sa within our power, no need of faith. No need of faith. Walang faith yan. Kasi within your power na yan. Okay? But doon sa abang, ito yan. Need of faith. Need of faith. Kaya na pananampalataya. Okay? Ano ito? Ito yung ating tinatawag na mga weekly offerings natin. Ito, tawag ko ng tithes, offerings, ganyan, weekly offerings. Okay? Ano yan? Yan po ang ating mga mission offerings above. Ano yun? Pwedeng faith promise offering yan, pwedeng love offering yan, okay? Offering to the Jews, okay? Ako may seminary pa ako eh. May seminary offering kami, okay? Mayroon pang tinatawag na foreign missions, ganyan. Iba yung to the Jews, iba yung foreign, ganyan. Specific. Para maliwanag, para dalawang foreign. Okay? Ganon. So, naka-itemize kumbaga. Amen? So, ito belongs to the above our power. Okay? Need of faith na dito yan. Okay? Now, alam nyo na yung number 3. Tama? Ano yung number 3? Yun na, beyond. Ano yung beyond? Nandoon yung tinatawag sacrificial offering or special offerings. Whatever, tawagin mo yan. Diyan papasok yung tinatawag ng aming mayroon kaming Happy Birthday Jesus offering. Yearly naman to. Okay? Happy Birthday Jesus. Minsan, doon papasok yung aking Pastor's Care monthly offering. Kasi po, ang aking Pastor's Care monthly yan. Commitment ng mga membro sa akin. Hindi yan kinukuha sa tayo sa offering.
Okay? Yan po ay commitment. Bawat isang membro sa simbahan namin, maging bata man o matanda, mayroon silang tinatawag commitment every month, once a month lang, na ito ay papasok sa pastor's care commitment nila para sa pastor at sa kanyang pamilya. So, monthly tawag noon. Doon papasok. Beyond our power. Dito, kailangan ng more faith. Ayan. Kailangan ng more faith. That's pataas na pataas eh. Okay? Next. Okay. Next. Diyan papasok. Ito ngayon ang tinatawag pang-apat. Ang pang-apat. Pastor, may pang-apat pa? Remember, we are talking about the grace of giving, di ba? Karamihan, alam lang nila, number 1 at saka number 3. Hindi nila alam ang number 2. Ngayon, alam nila. Anong equivalent niya? Pagkatapos ng number 3 ay ano? Siyempre, number 4. Alam mo naman, number 2 ulit? Hindi. Number 4. Ano yung number 4? Hindi ko na alam yan eh. Yan. Kaya nahihirapan tayo at maraming mga membrong nakasimangot pag-giving ang pinag-usapan kasi hindi nila alam ang number 4. At itong matindi, mayroon pang number 5 yan. Ha? Gracie, ilang number? Ilang letters? 5! 5! Ano ba yun? Kaya marami pong nahihirapan sa giving. Nung itinurong ito sa simbahan, okay? Kasi ganito yan. Ang number 4, number 4 na yan, pag nalaman mo yan, okay? Matindi ng bigat yan. Hello? Matindi na yan. Pero ang number 5, pag nalaman mo, ito ang magpapagaan sa lahat na yan. Karamihan, hindi alam. Kaya hirap na hirap. Hello? Kaya kailangan malaman mo yung structure na ito. Pag nalaman mo ng number 5, natapos mo na yung bubong at umabot ka na sa langit. At pag umabot ka na sa langit, doon ang sabi hapon na you tap God's omnipotent potential. Pag natap mo na ang potential na maliwanag ang lahat, mag-aana. Kahit ano pang klase. Kami po mayroon. Every Sunday, pag Sunday sa simbahan, pag birthday mo Sunday sa simbahan, pambira, picture ka kasama ni Pastor, para bang Facebook yun eh. Tapos ipag-pray ka, okay. Although kumakanta kayo pagkalahatan, pero yung mga special yan. Tapos may offering. Pag ang birthday mo Sunday. Bakit po? Para mag-enjoy ka naman. Pwede ka pumunta ng Jollibee, di ba? Tapos, kasi pamilya tayo eh. We're a family. A church is a spiritual family composed of families. Di ba? Kaya sabi ko, sige. Para kayo naman, pag kayo nag-birthday, ikumpringan din natin. Amen? Sabi ko, pag senior citizen, ang commitment ko 500 pesos. Bakit na yun? Okay. Pag hindi, okay, 100 lang. Okay? Ganun. Bakit po? Ganito yan eh. Pag nag-birthday kayo ng Sunday, so special yan kasi it will take another 7 years bago ka mag-birthday uli ng Sunday. Pag may mid-year pa mga kapatid, another 7 years, kaya 14 years bago ka mag-birthday uli ng Sunday. Ito, tanda mo, sobrang tanda mo na noon. Ganon. Kaya ang saya eh. Bakit po? Very special yun. Amen? So, kasali yan. Kahit ano mga giving na yan. Mayroon kami funeral, giving. O magbibigay. Ang church mayroon din. Bakit po? Kasi kailangan natin i-express yung pag-ibig natin sa mga kapatiran natin. And of course, alam ko dito, marami rin. Amen? Depende yan sa leadership, whatever na ibibigay at saka nilipin ng Panginoon sa inyong pastor. Ganun yung prinsipyo. Okay? So, ito yung beyond, okay, our power. Ito yan. Okay? Ngayon, ano yung pang-apat? Ang pang-apat, itong gagawin ninyo ngayon. Ano yung pang-apat, pastor? After the beyond, is the extraordinary, di ba? Extraordinary power. Tumakbo ka. Pagkatapos mo na yung lang ng takbuhin, teka, pwede pa akong mag-extend eh. Dahil I want to be more blessed by the Lord more. Ama, hindi. Dadagdagan mo pa. Amen? Because you want God to extend His blessing more to you. Kaya ang tawag yan, extraordinary power. Tama?
Pagkatapos niyan, panlima. Ako, panlima. Ano kaya yun? Parang wala na maisip. Amen? Ano naman? Dito sa beyond more faith, doon sa extraordinary power, much faith ang kailangan mo na. Kaya habang tumataas ang giving mo, tumataas din yung faith mo. Usually, increase your faith, then you will increase your giving. Tama hindi? Kaya pag i-increase ang ating faith, increase din ang kapasidad, increase din mga kapatid, ang giving natin. Tama hindi? Okay? So, extraordinary yan. But remember this, yung extraordinary power na yan, much faith ang kailangan mo, papasok yung first fruit. Okay? Papasok yung sacrificial offerings. Okay? Papasok yung mga immediate at emergency needs ng simbahan. Mga kapatid, ubus na yung ang ating pinagtulong-tulungan, mayroon pang kulang. Hindi kaya baka i-touch kayo ni Lord, kailangan ng ito, malaki. Yan yung mga extra. Kaya manalangin, ay noon, gamitin mo na ako. Pagal mo yung blessing sa akin para may produce yan. Hello? Amen? So, actually, amen? Hindi mo naman gagawin kung wala ka. Kung di dahil hinahamon mo si Lord, ibinigay ni Lord. Amen! Oh. Para sa gawain mo ito, Lord, kaya I'm desiring more. I'm really looking for more blessing. Dahil gusto kong makatulong dito sa certain segment na ito na pinapagawa na aming pastor. Alam mo, may membro ako, sabi ni Pastor, nang wala pa ako dito, nasa membro ako sa isang simbahan, na kung saan meron ko, ang tithes hindi ko po binibigay sa simbahan. Pinupuntahan ako ng pastor sa bahay, sinisimil niya. Binibigay ko naman. Tapos ba, wala na siyang pera, tinakil ng simbahan. Pumunta ngayon sa akin. Tapos kikita niya, ang aking simbahan, tagpi-tagpi. Bakit? Walang malaking pera eh. Basta pakawa lang ako, mayroon, ganyan. Tapos, umiyak. Ito dapat ang simbahan, tulungan ko eh. Nandito yung pastor, walang pera, nagpapagawa. Doon, ang daming pera, milyon ang binigay ko doon, pastor, ang simbahan namin, bahay kubo. Kahit hindi, ang malaman doon ay saling-saling, singkabas sa talong, sinilila sa kamay, ay hindi, mukha na yun, awitin na yun. Ganon! Kaya sabi niya, pastor, pwede mo ipanalangin mo ako, Kapunta ako ulit, makabalik ako abroad. Nakabalik abroad, isang taon lang. Pagdating, itong pang building, 100,000. Magkano pastor, 200,000, itong 200,000. Pastor, magkano yung aking faith promise? Buong taon, hindi naman. Ganon ang Diyos. I-pray mo ko. Hello? Amen? Ganon ang magagawa natin sa simbahan natin. Kaya sa ating church, tandaan nyo, ipag-pray nyo lang ako because ang priority ko, ang simbahan at ang pamilya ng pastor ko. Ang pamilya ng pastor ko ay parte na ng pamilya ko. At hindi ko pwede. Sabi niya, bago ako magkaroon, gusto ko pastor mong na mauna. Sabi niya, hindi naman ang pusong ganyan. May pusong pastor at pamilya ng pastor. Doon na sa extraordinary. Minsan yan, pag may giving yan, kagad tatawag. Minsan tatawag na Mrs. Ma'am, kamusta kayo? Hindi ka na naman makali. Kamusta simbahan natin? Pero katatapos na namin magkapangidayan. Alam ko na kaagad yan eh. May blessing ka na naman, no? Okay. Anong blessing na may blessing ka na ngayon? Sa linggo na lang, lagyan mo na sa offering, ganyan. Excited kasi ako pag i-bless ako ni Lord. Kahit na naman ang ganyan. Amen? Pagkaroon mo na ganyan, no? Kaya alam pag may blessing, huwag mong tago. Huwag mong suluhin. Kagad, kung maisip siya pala ako ng Panginoon, nagpaprayo kay Pastor kagad, mauna, agad-agad. Ang maisip nyo kagad, Pastor. Una Panginoon, tapos Pastor. Hello? Amen. Bakit po? Pag ganyan, hindi kayo papabayaan ng ating Panginoon. Bakit? Puso ng Diyos ang inyong Pastor. From the heart of God, di ba? O pag ganyan, maniwala kayo mo. Doon sarap. Amen? Tapos nag-enjoy din ako. In return, bakit? Kasi sila ko ay pinagpala na rin ng Panginoon eh. Di ba? Doon yan sa extraordinary power. Doon po yan magagaling. Okay? Ha? Ngayon,
Pero itong apat na ito, kailangan mo itong hakbangan. Hindi ka pwedeng umabot sa 5 kung hindi ka mag-umpisa sa isa. Doon na lang ang 5. Hindi maging epektibo. Now, ang apat na ito, pabigat ng pabigat habang tumataas. Come on! Amen! Mag-amen na naman kayo. Amen. Para sa inyo to eh. I'm talking in your behalf. Pabigat ng pabigat, hindi. Pabigat. Pero ito, sabi ko nga kahapon, pag mabigat, nakakonsistent ka magbigay. Hindi. Pero pag nagaan, tuloy-tuloy, tama hindi. Ito, ang 5, pag nalaman ninyo, pangpagaan sa 4 at sa lahat ng gilid sa simbahan. Hello? Amen. Ano kaya ito? Yan. Hello? Maraming simbahan dito, alam. Kaya mabigat. Hindi lang mabigat sa bulsa. Ang mga mukha mabigat. Sabi ng pastor kanina, no? Naka-yamukot yung mukha. Bakit kaya? Mabigat nga eh. Amen? Gusto nyo gagaan? Amen. Kailangan malaman ang salita. Doon pa lang, Kristo healing na ito. Hello? Amen ba? Amen. Oo. Pagkatapos pag nalaman mo na yan, madali na lang lahat ng healing kahit anong sumbahan. Madali na lang! Ano yun? Ito, ang 4 na yan, within our power, above our power, beyond our power, extraordinary power. Our power yan. Atin yan, atin. Ating kakayanan. That is man's potential. Come on! Amen. Man's potential natin. Now, makinig kahit gaano karami sa'yo, kayo, it will not be enough if that is only man's potential. Bakit? Kung gaano karami, laki din ang gagastusin nyo eh. Laki din ang ministry mo eh. Tama hindi? Hello? Amen. Kaya kahit na ibuhos mo pa lahat, kulang pa rin yan. Without number 5. Ano kaya ang number 5? Pangpagaan sa 4. Isipin nyo kung ano. Ano kaya yan? Pampigilan. Bubog pag nalaman nyo yung 5, malay nyo, hindi lang bubog pati kasami. Tapos na yan. Pati salamin, tapos na yan. Hello? Pag nalaman nyo ang 5, Pastor man, nililitid mo. Masarap din kung minsan itin-itinin ka. Para ano? Para lalo kang nang takang at na-excite ka. Ano kayo yun? Pag nalaman ko yan, ilalaga ko talaga. Nag-print ako sa church namin, sold out members! Sold out members! Ano yung sold out members? Itininda nila ang mga bahay nila, ang mga lupa nila, kaya sold it. They sold their position and goods. Nakasubok na kayo yan. Wala pa, baka mamaya. Nung nag-preach ako sa family, sabi ng isang membro, Pastor, wala sa property. May property ang doon, 500 square meter libre para sa church. Kaso lang, ano kayo issue? Nasa bundok. Ang membro, sabay mo ng bundok. Pastor, paano to? Mayroon isang membro, Pastor, bibigay ko property ko, gilid ng daan. Kaso lang 100 square meter lang naman. Yung gilid, gusto kong gagawin ko. Huwag mong tanggihan, huwag mong tanggihan. Oo, maganda yan. Ano lang yan? Pag nabigay na yung first food ninyo, sabihin mo yun sa bundok, hindi tayo pwede sa bundok. Kasi, ang mga membro natin sa bayan, pwede bang itinda natin yung pagdagdag natin? Hello? Total, ibigay mo na lang yun eh. Kung dagdag natin ito, parang kagalaga, may property na, may lending pa, o hindi ayos. Ganun din, sabihin mo lang, kailangan malaki. Nahingi ka na lang din. Bakit naghihingi ka lang? Itingin-tingin. Sana may blessing kahit. Ang tira. Ang usually hinihingi natin, alam mo ano? Mga tira-tira. Wag na
prayer natin. Hindi naman pulubi ka, kaya sa langit. He owns the battle of the thousands, the gold, the sun, and everything on this earth. At alam ba, sabi ng Bible, the wealth of the sinners are laid up for the just. Yung yaman ng English na yan, malilipat din sa amin yan. Tama. Yung yaman din mga mayaman yan. Paano malipat yan? Iwi natin sila, so nalilipat dito yung yaman nila. Tama yan eh? Amen? Ang yaman ng bosko, ang yaman ng kamay, kung mapalipat dito yan sa amin. Paano pag naging member namin sila si Baka namin? Ayos ang lipat talaga. Amen? Hindi? Eh, bakit lang eh? Pero ito yung natin yung promise ng Panginoon as we perform it. Pero kailangan, mauna muna sa atin. Kasi mahirap po na i-challenge mo ang Diyos pagkatapos iwala naman. Tandaan nyo ito, you cannot challenge God if you do not first perform God's requirements. Hindi mo pwede i-challenge mo ang Panginoon na hindi mo ginawa ang part mo. Okay? Ano yung panlima? Bago tayo po, mawala. Ano yung panlima? Sige na kayo. Sulat nyo. Pagpagaan sa pang-apat. Ang pang-apat lahat ay man's potential habang tumataas paglang ng paggaan. Ang panlima pagpagaan. Grace ito. Ano yun? Okay? Ang panglima is God's omnipotent potential. Kaso, di ba? Sabi nyo, sigilan nyo na yung laging ka-trying nyo. Try and try until you succeed, sabi. Pero yung iba, try and try until you die. And sabi ng Panginoon, bakit kayo nagtatry and try sa sarili nyo na sinabi ko na, hinahamon ko kayo, subukan yung potential ko kung hindi iba ang dating ng blessing ninyo. Hindi tingin-tingin. Buntuhan. Come on! Hey! Gusto nyo na-experience ng buntuhan ng Panginoon? Ilanta mo muna lahat bago mo makita. So, ang panlima, pagpagaan ay this. God's omnipotent potential. Tapping the resources of God. Ipapadala sa atin. Di ba? God is the source, sabi? Amen? Paano? Paano? Ano yung omnipotent potential? Sabi ko nga, alam niyo, tama yung sabi na turuan kasi kami ng wala, yung dig your own well. Pero kung pwede din, na ano, tapping the dam. Tandaan niyo yung mga provinces na mayroon silang dam. Pagkatapos, ano ginawa niya? In-irrigate nila. Hello, irrigating yung, diba irrigation? 3 times in a year, they can harvest. Tama hindi? Kadala-dala natin. Nadig na natin yung well. Nadig na ninyo yung well ninyo. Sunod yan ay, ano? Taon niya, potential. Patunayan ko sa inyo totoo. Okay. Ito number 1. Number one example. Ito. Okay. Kaninong potential? The all-powerful potential. This is God's grace. This is the number of grace. The all-powerful potential is God's potential. The omnipotent potential. Hindi na. Now, kailan gawin natin yung potential natin? Pero kinakailangan, nandiyan dapat kasama natin yung potential ni Lord para maging unlimited ang lahat ng ating gagawin sa paglilingkod. Tama hindi? Amen? Amen. Ano yung omnipotent potential? Ito yung tinatawag. Kaninong potential yung feeding ng 5,000? Man's potential, God's potential? God's potential. Kaninong potential yung tinatawag ang feeding the Israelites from Egypt to the wilderness? Man's potential, God's potential? God's potential pa rin, di ba? Kaninong potential yung feeding the 4,000? God's potential pa rin. Kaninong potential ang feeding Elijah sa widows? The widow? God's potential pa rin eh. Pag-aralan ninyo lahat mga kapatid, yan lahat ay potential ng Diyos. Now, ano? Sa ministry, kanino dapat potential? Potential pa rin ng Diyos, pero ipapadaan niyo sa atin. Kaya hindi kami niniwala na dapat sa Amerika, dapat sa inyo manggagaling. Hello? Amen? Ang aking mga kapelship ng mga pastor sa probinsya, mga kapatid, General Carlson, wala kaming balak pumunta ng Amerika. Kami ay mga taong bahay, at pastor, nandito lang. Ayaw namin walang mga membro namin. Pero aalagahan namin ng mabuti. Ipipin namin ng mabuti. Pag-time na nandiyan, may emergency, nandiyan kami. Ako hanggang nakatutok, hanggang sa hospital, nandito na mo.
Bakit? Kailangan ng membro ko eh. Kung wala ako, palis-alis ako, hindi ano mangyayari. Amen? So, ganun. Nalaga naman kaya. Kaya nyo nabigyan ito eh. Nawala. Ano mang tulong sa labas? Bakit po? Kasi, sa inyo talaga ito. And it is the leadership of your pastor. Hello? Amen ba? Amen? Will you tap the omnipotent potential? Prove it. Sabi ng Panginoon. Kaya, you can tap. Hindi lang si pastor dapat. Kasi kaya masabi, pwede ba magtulong iba ang unbeliever? Yes, pwede yan. Pero hindi lang si pastor ang magtatap. Imagine niyo, kung kayo lahat magtap ng potential, kahit na sa labas pa yan, maniwala, ay mga boss nyo ganyan, tapos matag sila sa inyong testimony, maniwala ka! Madala nyo sa simbahan, naku, kaiba! Hello! Usually kasi, si pastor na lang, hindi kayo. Kasi, ang kilala ninyo, hindi kilala ng pastor nyo. Amen? Ang ma-influensyahan ninyo, influensyado kayo ng pastor nyo, pero ang hindi niya ma-influensyahan ng mga tao, kayo ang maka-influensya noon. Sumatakbo. Amen? So therefore, pag ito ginawa natin mga kapatid, sigurado, ang simbahan natin hindi mananatiling ganito. Tama yun eh. Pangarap na, no? Hindi lang ito mabuild. Pinakamagandang building dito. Tatalunin niyo yung SM. Tatalunin mo dapat yung man. Tatalunin mo dapat yung mga magagandang building dyan. Hello? Amen ba? Pag matakbo niyo ang potential doon. Pero hindi niyo pwedeng matap kung hindi niyo dadaanan ng stages. Amen ba? Okay, now, ito ha. Paano, Pastor? Okay. Gusto kong buklatin natin yung ating mga Bible dito. Okay? Buklatin yung Bibles ninyo. Luke chapter 17, 5-6. Hindi ko na babasahin ha. Alam niyo, yung mga disciples, may problema. Ano problema ng mga disciples? Sabi nila, Panginoon, ilang beses ko patawarin yung kapatid ko. Sabi, okay. 7 times. Pero sabi niya, 7 times 7. Tapos sabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. Imposible ba? Kahirap naman yan. Ginawa naman ng mali. Tagpihira, hindi mo na mapatawad yan. 3 times. Naku, mahirap yan. 7 times. In a day. Kalabis na naman yun nga, Lord. Tama yun eh. Dahil sabi na, Lord, increase our faith. Wala kami faith na ganyan kalaki. Tama? Tapos, pag binasa ninyo, another, Mark chapter 9, 23-24. Okay, sulat nyo lang. Diyan naman, tatay, dinala niya yung anak niya sa mga disciples, hindi mapagaling. Tapos dinala sa Panginoon. Napagaling. Sabi ng tatay, no, bakit gano'n? Dinala ko sa mga disciples ko, may naman silang authority, pagkatapos hindi na magaling. Sabi niya, kasi kulang ng prayer and fasting. Tama? Tapos dinala sa iyo, Panginoon, napagaling. Tapos sabi ng Panginoon, do you believe? Do you believe? Nakapagaling siya. Sabi ng tatay, yes, Lord. I believe, pero honest ka. But help thou my unbelief dito sa loob. Sabi nga, nagawa ko ng commitment ko. Pero sa loob mo, para yatang mahilo na. Tama? Tama lang naman yan eh. Natural yun sa pagkatao natin eh. Hello? Pero sabi niya, kailangan ang faith. Alam niyo, ang faith natin, depende sa increase. Ang faith natin can increase, dami yan eh. It can increase little, small. Hello? Pag small ang increase ng faith mo, small din commitment mo. Trolls or true? Amen? Okay! Pero mayroon iba, medium. Yung medium, parang medium. Parang 50-50. Naku, pag 50-50, delikado pa yan. Medium. Pero mayroon mga iba ay large. Wow. Mayroon mga iba ay great is thy faith. Kung hindi niya, hindi lang sa large, great. Ito mas matindi. Yun na, ka-English na matindi sa faith ay great country.
higante. Walang katulad na kay kahit dito sa buong bansang Israel. Ang pambihira. Anong klaseng pananampalataya? Gentiles yan. Gentiles on faith na higanting pananampalataya. You may be David in capacity. Pero pag higanti ang pananampalataya mo, David kang yayariin mo ang gulayan. Tama? Sabi ko nga kagabi, pag ikaw gulayan ang kapasidad, gulayan ang accomplishment mo, natural lang yan. Wala pang extraordinary dyan. Ang extraordinary ay ito. David ang kapasidad mo, nayarin mo gulayan. Ang tindi niyan. Hello! Yan ang dapat mong saluduhan. Hindi yan pinag-usapan kung sa syudad ka, sa mundo ka, sa island ka, o ikaw ay nasa probinsya. Hindi pinag-usapan yan dyan. Ang pinag-usapan na ito, gaano kalaki ang pananampalataya mo na ihahamunin mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, Propeta, Pastor, puntahan mo yung taong ito at sabihin mo, ngayong gabi, mamamatay ka na. Punta naman ito. Siyempre, si Isaiah yata yun. Punta. Pagkatapos, ngayong gabi, ikaw hari ka, patay ka na. Ay sabi ng Panginoon, kaya nga ako pinapunta dito. Tapos umalis. Pag-alis ganyan, isang room pa lang. Paglabas ganyan. Sabi ng Panginoon, bakit mo? Pagkasabi ni Isaiah, yung hari umiyak, Lord, alalahanin mo kung gaano ako ka-faithful. Alalahanin mo kung gaano ako gumawa ng right sa harapan mo. Alalahanin mo, Panginoon, kung gaano ako agipin sa simbahan. Tandaan mo, pag pinatay mo ako, mawawalan si pastor ng given. Hello? Ganon! Pambihira, may na-invest na siya, kaya na-challenge na si Lord. Hello? Pambihira, balik! Balik sa Isaiah, sabihin mo, doon kay Hezekiah. Ano? You have still 15 years to go. Wow! Amen! Bakit? Kasi may in-invest eh. May ginawa. May katapakan sa Panginoon. You can only challenge God if you have done something and obey the Lord's word. Obey the Lord's will in your life. Lalo-lalo na sa gawain niya. Protektado ka. Preserve pa. Ang ganda. Amen? So, paano increase your faith? Amen ba? Amen. Paano natin pag-anin? Okay, ibigay ko muna ito sa inyo. Kasi nasabi ito ka hapon eh. Iba sa inyo wala. Anyway, alamin na lang ninyo kung ano lang nasabi hapon. Kung may relay nito sa inyo, yung nandito Okay? Hindi ko na mabalikan kasi. Tulad na yung panahon. Okay? Gusto nyo ba balik mamay hapon? Tapos ituloy natin. Huwag na, tapusin na natin ngayon. Kasi kailangan na din ang uwi. Amen? Ang sarap sa simbahan. Sabi ko nga, ang simbahan, yung pinaka-book, most enjoyable place, comfortable place para sa mga believers, wala na iba. Pag ganyan ang spirit natin, maniwala kayo. Laging sasabihin nyo, bawat araw, dapat linggo. Pag ganyan ka excited. Pero pag hindi na ganyan, sana matapos ng linggo, sana araw-araw, Lunes, Martes, hanggang Sabado, wala ng linggo. Tama? Naman ang spirit mo. Sana araw ng linggo. Para ano? Lagi makanta sa kway. Lagi na laging investment sa langit. Hello? Amen. Di ba? Amen? Sana ganito, sana ganito. Sana involve lang sa ministry. Amen? Ang bihira. Pag ganyan ang spirit mo, maniwala ka. Asset ka sa ministry. Hindi ka tuwisin. Hello? Amen? Kaya tingnan nyo katabi nyo. Tingnan katabi nyo. Pag nakangiti, asset. Pag nakasimangot, busit. Huwag natin yung commitment. Okay. Magkano yung commitment dapat na walang trabaho? Sino ang mga walang trabaho dito? Taas kamay! Ako, ayaw magtaas kamay. Ibig sabihin lahat may trabaho. Okay. Magkano dapat, sulat nga, magkano dapat ang commitment? Ito po ay broaden our mindset lang. Hindi ko sasabihin ito ibibigay nyo. Hindi. Kung dilawakan lang, mahirap yung narrow-minded. Ang titid ng iyong isip. Mahirap yan.
parang nakabusal, parang ang hirap lang. Pero iba yung malaya ko. Oh, amen. Ang sarap maglingkod kay Lord. Amen. Hindi ako nakatali, malaya akong gagawa kung anong kapuri-puri sa aking Panginoon. Oh, hindi ayos. Amen. Oh, broaden your mindset lang. Okay. Para sa mga walang trabaho, dapat ang commitment nyo ay ito. Manimula ng 500 to 5,000. Sa walang trabaho. Sino yung mga walang trabaho? Mga estudyante. Mula elementary hanggang college. Walang mga trabaho yan. Pero kung may mga part-time job, yun na yun. Commitment nyo. Tama hindi? Hello? Paano yun? Ang anak ko nga bunso kong anak, 10 years old, 6 years old, si Sanchay, ang commitment niya, 10,000. Siya nagsulat doon, siya marunong, biro mo, ang mga kuya niya, mga kuya niya, wala naman kami trabaho. Bakit sinabi si Sanchay, may trabaho? Wala naman. Yan commitment nila, 2,000, 3,000. Nung makita nila sa bunsong kapatid nila, babae. Anong ginawa? Pagbihira. Binabalik, nakakahiya naman. Pero kumuha ka ng commitment, dahil nahiya ka lang. Wala ka lang sa puso, ano ba naman ito mata eh? Pero mabilib ka sa anak niya. Bakit? Pag Pasko o pag birthday niya, talagang pupuntahan bawat ng membro, may commitment po ako, pero laki po ng commitment ko. Tulungan niyo pa ako. Anong gusto niyo? Pakanta? Kakanta po yan. Kakanta, pag December yan, maniwala ka. Pag December yan, mamamas ko yan. Lahat ng membro. Ako sabi niya, Pa, una ka muna. Mamamas ko sa akin. Sige. Kumanta ka. Kukunin yung iPad ganyan. Pagkakanta ka lang, ito lang ibibigay ko. Pero may action, pagkatapos may kung ano-ano na yan, mas malaki. Talagang gagawin niya. Tapos paglinggo yan, ikutin lahat ng mga membro. Pagkatapos, magkano na commitment ko? Ganun hindi mo muli ko. Tatagan, hindi mo babawasan niya. Huwag mong hihiramin niya. Ganun ang bata. Nahiya yung mga anak ko. Sige, 10,000 na rin kami. Yung mga lalaki. Pero walang trabaho. Now, isang Bible student. Nagtuturo sa Bible school. Sabi ko, magkano commitment mo sa iba? Ang aming commitment kaso na sa kalahati milyon. Sa mundo yan, kalahati milyon. Magandang ba? Na-challenge kasi kami. Ikaw, magkano commitment mo? 1,500. Ano hindi ka? Sa palagay mo napakahirap, wala kang trabaho, ang 1,500 iipunin sa isang taon. Bunga. Sabi niya sa akin, dapat ikaw ang na-challenge mo sa simbahan namin. Bakit? Sigurado, makakaabot kami ng 1 milyon. Ang ginawa niya, teka, baguhin mo, bago pa. Ginago. Nung tinignan ko, 3,000. 3,000. Doble. Kung ganito lahat, babaguhin namin commitment mo, 1 milyon na, nagigit ang aming commitment sa simbahan. Pero bundot yun sa simbahan. Nasa 70 katao lang sila. Wala pa mga trabaho. Bakit? Mahirap ba? Bunuhin. Kayo na mga trabaho. Mahirap ba bunuhin? Within 6 months sa commitment mo? It may be 20,000, 30,000. Mahirap ba yan? Hindi. May papukunan tayo. Okay? Bakit? Binago. Okay, ulit, tanong. Sa palagay mo, ang 3,000, napakahirap yan. Bunuhin sa isang taon. Isang taon. Teka, babuhin mo ulit pa. Bago, 4,000. Okay na yan. Kasi pag tinanong kita ulit, dadagdagan mo naman yan. Pero, ito na, isagad na natin, 5,000. Paghandaan mo ng 6 na buwan o hanggang 1 taon. Mahirap ulit. I-divide mo sa 365 days, magkano ang tinatawag na baon ng mga bata? Nandyan lang yan, naglaro sa 10 hanggang 30 pesos yata, ang 5,000. Everyday sa isang taon. Ang dali kung 20 pesos o 30 pesos, 40 pesos, ang commitment mo. Wala pang mga extra blessing yan, ha? Araw lang, doon lang natin kinuha sa inyong mga baon. Amen?
Pwede naman mag-usong ka, hindi mo na ako kakain ngayon at hindi mo na ako mag-berenda rin. Total, makakabang naman ako. Amen? Pwede naman. Pero pag kumili ito, kung bakit sa daan, pag kumili ito, sa isang linggo, pag kumili ito. Tama hindi? God will honor your commitment kasi pinaghahandaan mo. Ano? Amen? Oh! Ganun lang yun eh. Nangungusap pa lang tayo sa potensyal natin. Paano magbigla ng boom! No, bigla si Ninang dumating, binigyan ka, 10,000 agad-agad, ibagay mo ng 5,000. Pastor, tapos na po ang commitment ko. Bakit? Intervention ng Diyos. Ibang klase. Amen. Hello! Bakit ang haba ng preparasyon? Mahirap magaan! Ang gaan! Amen. Kung naghanda ka early, sabi ko nga sa church kung kayo maghanda 3 months, halimbawa ano ngayon, 6 months kayo. Kasi may mga ibang simbahan, weekly sila. May mga ibang simbahan naman monthly. May mga ibang simbahan na bibigay ng, depende kasi sa orientation na eh. May mga iba quarterly. Tatlong buwan ganyan. Tapos i-divide niya yung commitment niya doon. Okay. Sa amin naman, kasi wala na akong pinagagawang building, ang aming project na yun ay yung isusuban. Gusto ko brand new. Ang ayaw ko ng hulugan, ang gusto ko cash. Pupunta ako ng kasa, bibili ako ng brand new sasakyan, cash! Pero kailan mahanda namin? Kaya sa Sunday na ito, bibigay namin ang commitment namin last year na 1.1 M. Eh, excited ako. Hello? Kaso lang isusuban, 1.3 hanggang 1.6. Ako hindi pa kaya. Kung mabuo natin, mga kapatid. Ibang ko natin, pagkatapos isang taon pa, gagawa mo na tayo. Pag-commit mo na the same pa rin, isang taon ulit, tingnan natin. O kung paunahan ninyo, para ano? Hindi pa matapos ang taon, o boy, hindi na tayo. Dahil gusto ko, pagsakay ninyo, sa van natin, pupunta na tayo sa mga meetings na yan, okay? Amen? Gusto ko, naka-aircon yung mga metro. Gusto ko ganito. Gusto ko ganito. Bakit? I'm thinking, not only for me, I'm thinking for the whole congregation in our church. Amen ba, mga kapatid? Amen? Kasi po, ang tagal na namin laging sikanahan. Panahon naman ng sino. Sabi ko, bago ako mag-retire, brand new naman. For your own convenience. Dahil convenience is meron ng mga membro. Tama? Kaya tama ito. Ang init, yung simbahan. Dapat ka. Pagkatapos yun, kailan mo yun. Punta kayo sa mga probinsya, sa mga kaibigan ng mga pastor, mga kapatid. Ang lilit ng simbahan, pulihan mo lahat. Hello? Bakit? Hindi dahil convenient, hindi yan eh. Need na ngayon yan sa panahon natin. Tama, mga bahay nyo naka-aircon, ang bahay ng Diyos, hindi naman yata makatarungan. Tangin ko. Sinalis kami, pero may speaker ako, sinalis sa classroom. Mga kapatid, pagkatapos eh. Okay? Hindi ko dinadala sa bahay ko. Bakit ganito? Okay. Hindi ko dinadala sa bahay ko. Kasi ang bahay namin, during the time mga kapatid, ay yung tira-tira lang ng mga scaffoldings ng church na pinagawa namin. Ganon, hindi ko talaga dinadala. Eh, wala akong nagawa. Lumabas na naman may office ako sa church eh. Fully aircon. So, doon siya. Pero hindi ko dinadala sa bahay. Mayroon ba naman, umikot, ang bahay ko na rin sa likod. Tapos, okay naman, di naman niya ako tinumprong agad na yan. Nung nag-preach na, maniwala ka kapatid. Talagang, kaya pala umiyak-iyak na ng pastor niya sa bahay niya. Ang bahay niya, lunggan ng kalapate. Kamuti na, sabi ko, di baboy. Lunggan ng kalapate. Ang ganda-ganda ng simbahan mo. Pagkatapos ang bahay ng pastor niyo, ganyan. Anong dignidad yan? Naku, napahiya yung mga membro ko. Pastor, di ba natin muna bahay ninyo?
mag-uupa ka muna dito sa maganda bahay para okay, para pag nag-speaker tayo, hindi kami na insulto. Yan, kailangan tayo yung insultuhin bago maisip. Amen? Amen. Oh! So, ganun yan, okay? Ilan pa lang yun? Sa mga walang trabaho, at least excited ako dahil may trabaho ako, mayroon ka rin. Hindi tayo siyempre. Amen? Amen. Ito, dun sa walang trabaho. Mayroon doon eh. Island, pinakita ko sa inyo yung building. Building na. Island, Bible Baptist Church. Okay? Doon, bulinaw yan. Pilar. Pilar. Okay? Ito na lang, bulinaw ko. Okay? Okay? Para gusto ko. Okay? Pasensyahan nyo na ha. Ganun talaga. Gusto ng demonyo, ay hindi nyo mapakinggan. Dahil mawalan kayo ng blessing, hindi lang pinggan, wala kayo. Okay? Ang kanilang pianistang ganyan ay 9 years old na ba? No? Gumawa ng commitment, ano magkano commitment niya? 4,000. Walang trabaho, 9 years old. Tapos, ang kanyang mga kapatid, 3. 4 sila lahat. Patay ng tatay, ang nanay nandito sa Manila, katulong, ganyan, naglalabada, tapos pinapadalhin sila doon. Gumawa ng commitment kung bakit ito. Gumawa ng commitment, excited. Yung pastor, kasi pambihira. 1 month lang ata, 1 month lang. Tumawag sa akin sa pastor Dayan, Pastor, hindi ko naman matiis eh. Bakit? Gusto kong, tama yung sinabi mo eh. Biglang may dumaan na sasakyang maganda doon sa kubo nila kasi gilid ng daan. Pagkatapos tinanong siya, anong ginagawa mo? Ako, pinalagaan ko yung mga kapatid ko. Nasaan ang nanay nyo? Nasaan tatay mo? Patay na po tatay ko. Magandang ba? Okay. Nanay mo, nasa Manila po. Pumasok na katulong siya po, nagpapadala sa amin kung ano yung matrabaho niya. Ako lang po dito, ako nag-aalaga. Ang sabi nung ako, okay? Gusto mo magkatrabaho na? Every time dumadaan ko dito, nakikita ko yung akin. At paano inalagaan ko. Ngayon, naawa ako sa inyo. Itong gagawin mo, anak, 150 pesos a day. Ang gawin mo lang ay ito. Punta ka doon sa fish stage ko. Yung pala may ari ng fish stage ko na isdaan, ang yaman. Sige, sa ganitong oras, nakalaan na doon, ilagay mo lang sa mga isa. Tapos alis ka na. Sa hapon, ganun din. 150 a day. After 4 months, maniwala ka mga kapatid, ang 4,000 niya, tapos na. Amen. The rest, tulong na sa kanya. God will always do great and mighty things if you make your own commitment. Kahit na wala kang trabaho. Patunayan mo, mangyayari. Paano naman ang commitment ng mga may trabaho? Hello? Amen. Mas malaki dapat, doon sa mga walang trabaho, mahiya naman kayo. Ang commitment dapat ng mga may trabaho dahil may pagkukunan kayo ay ito. Nasa 6,000 dapat yan, hanggang 15,000 or more. Kung ikaw ay nasa yung sa gabi ba nagtatrabaho, call center, may 18,000 hanggang 22,000 yan. Come on! Amen. Pero paano hindi mo matouch? Kailangan na, para hindi ka mahirapan, unti-unti, inuwala ka, ang daan. Nakaka-enjoy pa, bakit nasusurprise ka lagi, may blessing, bigla ka lang pa. May overtime, ang pasto. Yung extraordinary, amen? Mayroon doon sa amin. Ngayon po, mabuti dito sa inyo, mayroong miss, mayroong ang ganda ng tema nito. Oo, doon sa amin po, tuyong by this time. Talaga. Nagtanong sa akin, yung isang membro, Pastor, ako wala naman akong pan. Wala naman akong trabaho, wala naman akong lupa, wala naman, Pastor, paano? Saan ka ba banda? Dito sa mga bukid-bukid. Ay, ang ganda. Ano? Ganito. Bigyan ng pang iiyak. Okay? 3 buwang tag-init. Hanggang 4 na buwan. Pero, after tag-init, ay ano? Tag-ulan. Pag unang ulan, mag-green. Yung brown, wow. Pangalawang ulan, okay? Tingnan mo.
ang lumungan, mayroon kang nakikita. Puno na ang kakanda. Basak na. No? Ang lapad na bukid kahit hindi bukid. Ang bukid ito. Hanapin mo ito. Ano yun? Yung madulas ba? Ang tawag yan? Salubot. Ang biro mo lang. Maaga kapag tingin mo na yan. Tapos tali-tali mo ganyan. Tapos lagay mo sa palengke. Lord ha, bukas kailangan mataba sa luyo. Pang-first fruit. Sa luyo, for first fruit. Hindi pala yun. Pwede pala yun. Oo! Walang bawal pa yun kasi hindi pa nare-raro. Ang lupa mo ang lahat. Lahat naman kita mo yan sa ilan. Tsaka lang. Paniwala ka mga kapatid, ang bilis 3 months lang ang kanya commitment sa first fruit mo. Bakit? Hindi kailangan may pera, kailangan may iya. Sabi ko sa inyo, assistant pastor ko buti bakal. Lahat ng bote sa mga membro, lahat ng bote, lahat ng plastic, lahat ng karton, akin lahat yan, i-prepare na yan. Every week, i-routine niya yan, tapos titinda niya, first fruit niya. Isang taon ang laki rin. Hello? Amen? Oh, doon yan sa walang trabaho. Paano may trabaho? Di ba may ka promotion? Overtime? May ka-10 pa? Hindi ka pa lang yan. Easy. Amen? Magkano? Nasa 6,000 to 15,000. Depende sa trabaho mo. Hello? Hindi naman ako yung puliyado. Bakit ang trabaho mo? Businessman ko. Ay, matindi yung businessman. Siyempre ka, businessman ka yan! Amen? Dapat ang businessman mas malaki! Kasi sa empleyado. Bakit? Minimum lang ang wage mo Pag-businessman, unpredictable yan, mga kapatid. Unpredictable. Pwede ngayon gawa. Pero bukas, hindi po. Sabi, alam niyo ba, yung mga nasa seashore, hindi po, they are not equivalent, hindi po yan sila katumbas ng mga fan, ng mga empleyado. Business yan. Ikaw ay nasa seashore, business yan. Bakit? Ngayon, namimili ka, walang. Pero pang binira, biglang takapon ka ng lambat, pag bigla mo ganyan. 10 banyera. Wow! Tapos na yung best fruit! May sobra ka! Hello? Amen. Kung araw-araw mong ginagawa yan, sa isang taon, hindi kadali! Sabi ng mga taga-ayan, ang dali lang pala. Kaya bago alis, madaling araw, alis ka, ang ginagawa. Panginoon ha, ang first fruit ko, dami dapat ang mahuhuli ko. Hello? Kaya bago ka magagawa, prayer mo na! Dahil priority, maniwala kang dali. Amen? Because gagawa ang Panginoon. Natatak mo yung potential ng Lord. Amen? Magkano commitment dapat ng mga may business? Nasa 20,000 dapat yan hanggang 40,000. Alam nyo na. Bakit po? Isang taon na naman. 6 months. Ang dami ang nangyayari gagawin ng Panginoon. Ang dami ka na rin. Basta tinulong mo ang Panginoon. Mayroon na doon sa amin, Pastor. Business nga po atin. Kaso nagtatinda lang pa ako ng isda sa palengke. Yun ang membro ko na araw-araw, may isda kami sa bahay. Kasi talagang, walang news yan since then. Every day, may ibibigay niyang isda. Meron akong membro, every day, puro puntas. Sabi ko, si Pastor at si Ma'am, matandaan na. Marami ng sakit. Huwag kayong magbigay dahil kamamatay namin. Agad. Patagalin niyo man ang buhay namin para mag-enjoy ko kami. Amen? Hindi ba? Ganun Ang sarap Ganun May membro ako, sabi ko, Pastor, nagtitinda lang ako ng palengke, paano to? Anong gagawin ko? Tapos, ang husband ko, hindi po sold out sa gilid. Anong gagawin ko? Simple lang, sabi ko. Ito. Ano sa isang linggo ang pinakagawa? Walang namimili, walang bumibili na araw. Hindi po Lunes, kasi hindi po din Sabado, malakas yan, Biyernes, malakas din, okay? Martes, hindi malakas pa. Pastor, Miyerkules, agad ba? Miyerkules. Sige. Ang lahat ng kita sa Miyerkules, pag-peso. Pero pag lumakas,
Huwag mong babaguhin! Di ba naman yan eh? Ginawa. Merkules, walang malamimili. Biglang lumakas! Mga kapatid, nakalo ba yung mga malakas na araw? Huwag mong babaguhin! Huwag mong babaguhin. Big! Amen? Amen. Kapag malakas, unahin mo muna pwesto mo. Tapusin mo. Maniwala ka, yung araw na yan, yung maging malakas throughout the year, kasi inuna mo na pwesto mo. Amen ba? Amen. Tapos may malinang araw na naman dyan. Sa sunod na taon, gano'n na naman. Ano malinang araw? Hindi naman yung pulis, lakas na. Hindi mahina pa itong Huwebes. Huwebes naman, Lord! Lahat nagpapasok sa Huwebes! Imalakas na. Alam nyo, sa buong araw, sa buong taon, maapos mo yung lahat ng araw na yan, puro na malakas, maniwala ka, iba na ang takbo ng buhay mo. Amen. Bakit? Bilis na yun eh. Ganun pala yun. Subukan lang. Amen? Kasi buo, nag-i-enjoy ko siya kasi dagdag. Maniwala kayo, naturo ko na yan. Dati-dati, mula madaling araw hanggang gabi, pinapaubos ang tenda. Ngayon, mga kapatid, hanggang alas 10 na ng tanghali, ubos na, uwi na ng bahay. Araw-araw, hanggang alas 10. Hindi na siya nakakunan, hindi na siya gabihan sa tinda niya. Bakit? Una sa loob. Amen. Business yan. Hindi na lang business. Hindi nila ko employee. Hindi nila ko trabaho. Bakit? Bakit? Abroad do, abroad. Ay, naku, mas matindi yung mga abroad. Bakit? Dollar ang tinatanggap niyo, dollar, greenbacks. My friend, greenbacks. Hello? Amen? Sa akin, law eh. Huwag nyo i-convert. Pag ang earning yung dollars, dapat offering yung dollar din. Ang tamalaya eh. Kaya doon ako yung ibilig sa mga Amerikano, mga kapatid. Dapat bilid sa mga Amerikano, biro mo, i-convert nila yung kanilang pera, pagkasal ang laki, 10,000, 20,000, tapos i-convert mo sa dollar. Ang bira. Ang liit lang sa dunya. 500 lang yan. Come on! Ako! Nagpipasplut ako 500! Ano pa ba? Hindi, may promise lang yan. Kayo, dahil ang tinatanggap nyo, mga puti, kayo ang hindi na nyo magbigay. Doon ako nainis puti sa akin. Kaya tuloy yan. Kinakunin ako. Bakit? Kasi kailangan naman nila mag-realize mga kapatid eh. Kung wala magsabi sa kalasino, sabi ko, can you give 10,000 US? Kami, our first group, there are a lot of our people are giving thousands already. Hello? Can you give hundreds of thousands in dollars? Sabayan nyo yung piso namin, no? Hello? Kaya mas mapagbigay ang mga Pilipino kaysa mga Amerikano. Hello? Amen? O, dahil natin sila sa ibig kung ang kwalidad ng pera, katumbas lang sa kanila, mga kapatid. Magkano ang commitment ng mga nasa abroad? 50,000 hanggang 100,000 dapat yan. Hello? Sabi ng isa, hindi ko membro ito. Siman sabi ng pastor. Sabi ko, ano commitment nyo? Pabundok din yan, member sa pastor, commitment ko, 75,000. Ano trabaho mong siman? Uy, ang ganda. Sa asawa mo, 30,000. Eh? Ano trabaho sa barko? Tadaalis na Kalawang. Tadaalis na magpipig. Ganun lang. Wait, ang ganda naman. I really appreciate your giver, your commitment sa Panginoon. O pastor, pero alam pastor, hindi matatouch to. Bakit? Pastor, may sideline sa barko. Anong sideline sa barko? Taga-Gupit. Taga-Gupit. Pag Pilipino, ay US. Pag foreigner, nasa 15 to 20 US. Hello? Dahil sabi ni Pastor, kalahating taon pa lang yan, 7 months, buong na namin mag-asawa. Doon lang sa paggugupit ko. Kasi Pastor, pagkatapos ng gupit, prayer agad, Lord,
pahabain mo agad ang buhok para agad magpalupit ulit para mas mabilis. Di ba? Ang Panginoon naman nagpapahaba ng buhok ka. Di ba ngayon? Tama? Okay, Lord. Sana huwag magpakalbo kasi matagal. Pero hindi ba? Natatawa kayo, pero realidad po yan. Sabi niya sa akin. Tapos, isang sima naman. Nung in-illustrate ko yan, mga kapatid, may isang sima dumapit sa akin. Ibang simbahan naman. Sabi niya, ako yung pastor. Ha? Sima din po ako. Ay, yan naman. Oo. Anong trabaho ko sa market? Ako lang commitment mo, brad? 100,000. Okay. Sa misis mo, 50,000. Pero hindi ko matatouch ang aming trabaho at even my overtime yun na. Bakit may business po sa loob ng barko? Anong trabaho sa loob ng barko? Cook! Kaya naman palang laki, cook eh. Anong ginagawa mo, Brad? Pagbaba ako ng pork store, ganito, akong nagaluto eh. Ulitin ko na lang ang luto kong ginom para magkandasawa yung mga tripulante sa barko at saka kumakain. Nagsawa na sila, oh! Tapos ano na ako, pagbaba ko, Kapampangan, nagluto ng kusino ng ganisa. Nagluto kanya, tapos sabi niya, Brad, mahal ko ng kusino, dahil sawa na sa pagkain natin. Wala sabi ng pamulungan. Pero sabi, ay hindi sila sabi ng pamulungan. Sabi ko parang, makubos ka agad kay pinta ko. Amen? Buong ko po tinutuha ang pang-passport ko. Hindi alam. Nahirap! Hindi! Bakit? May paraan. Sabi na nila, kung ikaw disiplino ka talaga, may paraan. Amen? Amen ba? Ayos! Ready na kayo? Walang accepted yan. Allah. Amen? O, last na ito. Before I go. Tapusin na natin ito. Pagkatapos sa bibigay ko sa pastor ninyo at siya na at dalawa kayo commitment nyo. Amen? Di ba? Sana, malikitan nyo kami. Pero palagay ko, nakakahiya pag hindi nyo kami malikitan. Ang commitment, ilan lang ang mga tao na kumit doon sa akin? Na nasa mga 69 katao o 70 katao. Wala pa 70 katao. 1.1 million. Kayo ang dami nyo. Gawin mo lang ang ayon sa inyong mga kakayanan. Ayon sa inyong. Huwag naman kayo mag-arpo at pagmaliw sa ganyan. Kaya ito! Wala, hindi ganun. Hindi ganun. Mapipigil ka dyan. Pag sa lakas mo lang. Lord, ano ang paano dito? Hindi ko makayaan sa simbahan na yan. Nakikita dito. Kagawa ka ng paraan. And I will do something that I have never done before. Diba? Sabi ka kahapon. Do something. Kaya sa amin, we always do something na hindi pa namin gawa in the past. Para ano? Makita, kasi ganito mga kapatid, madaling mag-testimony. Pero alam nyo, pag ang buhay mo ang siya na nagsasalita, kahit hindi ka na magsalita, people will know around. Pakikita nila pang binira yung Christ Baptist Church na yan. Ang tindi ng ginawa. Amen? Ha? At siya, hindi yan dahil sa pastor, hindi yan dahil sa mga, kaya ganyan sila. Kasi may Diyos dyan na nagbibigay ng abor sa kanila. Tama ba? Hindi, mga kapatid! Amen? Now, last, huwag niyo makalimutan ito. As I close, okay? Paano gagaan? Ibigay ko na lang ito sa inyo. And then I'll close. Okay? Sinabi ko ito kagabi. Ulitin ko. Any person who do not practice first fruit giving is hopeless in their finances. Thy barns be filled with plenty. Gusto niyo ang barns nyo? Empty? Pwede. But sabi nyo, thy barns be filled with plenty. Pag ano? Honor the Lord with thy substance and the first fruit of all thy increase. Thy barns be filled with plenty. Ang ipukan mo, hindi naman wala kang ubusan. Come on! Any family who do not have first fruit commitment will have difficulty in their family needs. Bakit po? Because sabi doon, honor. Anong pagkakaiba? Di ba dalawa yan eh? Children, obey. Tapos ang isa, honor. Honor the parent, honor the father and the mother. Tama? Anong pagkakaiba ng obedience sa honoring? Ang obedience, obligado ka. At gagawin mo yan while you are under the leadership of your parents. Pero pag lumabas ka na, under honoring na yun. Pag ano? Out of your gratitude, out of your appreciation, out of all the favors na ginawa ng parents mo sa iyo, ay gagawin mo sa kanila. Kaya namin ginagawa ito sa inyo ngayon tayo kasi inalikan mo na
tama eh. And we love you so much. Honoring ang tawag doon. Ang sabi ng Panginoon, "Hoy, don't just give, honor the Lord with thy substance." Tama? Kaya alam niyo yung honoring is a family word. It is a big word. It is a grateful word. It is a praising word. It is an appreciating word. At ang object natin dyan sa honoring tatlo, God is the first object. Right. Hello! Two, parents is the next object. At saka po, ang pangatlo, ang na-object, mga kapatid, ay yung ating mga tao sa higher authority, regardless of the position. It may be your boss, you honor them. Tama hindi? Yun ang honoring. Amen? Now, last, any church, sabi mo nga, who do not practice first fruit giving will be stagnant and slow in their development and progress sa kanilang simbahan. Hello? Pero pag nakapractice natin, kaya sabi ko, kung ang first fruit is our blessed hope, then may hope ang mga simbahan natin kasi kahit na walang tulong sa ibang bansa. Hello? Because of our own people. Amen? Now, ano ang gagawin? Pag binasa nyo dun sa text natin, dun sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7 to 8, makikita ninyo yung tinatawag aggressiveness of their preparation. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in honor, ye abound in His grace also. Verse 8, I speak by commandment, not by commandment, hindi sila inubligan, hindi sila inutusan, but by the occasion of the forwardness of others. Meaning, sila po ay mga taong nagpusa at pagkatapos naghanda ahead of time. Hello? Nai-enjoy ko pag makikita ko yung mga membro ko, buwang bihira ang naghanda ahead, tapos minsan bumulong sa pastor, ang best food ko, nandito na po sa 20%. Testimony. Amen? Ganun eh. Ang ganda eh. When we prioritize our commitment above and at the top of our finances, we can see and experience miracles. I'm saying miracles. Miracles in finances. Ulitin ko, miracles in provisions. Come on! Yung hindi pa naranasan in the past. Kaya makita niyo yung aggressiveness of their preparation. Verse number 10, the advancement of their practice. Na-advance na. Hindi sila delayed preparation. Okay? And then, ano ba? The priority of their love. Makikita yan dun sa verse number 8 at sa verse number 12 of the chapter. Okay? So, ano ang gagawin para magaan? Number 1, prepare early. Number 2, prepare ahead of time. Number 3, start your preparation after you make your commitment today. 6 months, kayang-kaya, putumayan. Kayang-kaya yan. 6 months. Hello? Ano mang isusulat yung commitment ngayon? Kayang-kaya yan within 6 months. Dito sa lugar ito. Hello? Kasi, nagmamadali tayo ito, kailangan magawa na yan. Amen ba? And you will enjoy pag nakita nyo, tibibang ang sarap eh! Ang sarap yan! Oo! Nakita ko pa nga, ito dito, yun dyan o. Wala pang kayos. Malay nyo, pag ang commitment nyo, gagawin nyo lang pinaka-the-best ninyo at saka itap nyo yung full potential nyo, malay mapagawa nyo na yan, mapatayos nyo pa ito. Malay nyo. Nakasalala yan sa laki ng pananampalataya ninyo at sa laki ng mga puso ninyo. Okay? Start saving after you make a commitment every day within the year. Hello? Now, write it down please. Last letter. 3 or 1 month. Pastor, bakit gano'n? Pabalagtad yata. Dapat 1 month to 3 months. Hindi. 3 to 1 month. Before the due date of your first fruit commitment. Dapat, you must all of it be finished. Most of all,
be finished and complete because you prioritize above. Subukan nyo lang umpisa na early. Tingnan natin kung bago yung due date, easy ka na lang, pa-smile ka na. Bakit? Ayos na. Amen? Munti na lang. Yung iba nga advance Bakit po? Kasi sino man ang naghanda, hindi dapat ganito. 3 months before the due date. Or 2 months, 1 month before the due date. Doon ka pala mag-prepare. Too late na yan! At mahihirapan ka yung months na hindi mo pinaghandaan. Idudouble up mo yun Sino nahirapan? Ikaw lang din mismo pinaghirapan mo sarili mo. Tapos i-blame mo kay pastor. Hindi Ang problem mo doon, preparation mo. Kaya sa amin, it is not the amount. It is the span of preparation that you make that will make it easy. Imagine mo ang commitment ko. Dahil 1 million. Ang amin, biro mo, commitment ko 100,000. Magkano ang tinatanggap ko sa simbahan, sa aking pastor's care? 10,000, minsan 8,000. Doon nag-araro. So magkano ang commitment ko? Buong taon. Buong taon. Sinasabayan ko ang mga naka-abroad ko. Ngayon bakit? I want to show you na hindi yan sa pinagkukunan nyo ng income. It is how you believe in God and how God will open the doors of heaven for me. Kasi imposible sa akin, mga kapatid Pero bakit natutulog Iba-iba kay misis ko, iba pa yung sa mga anak ko. Kanya-kanya kami ipon. Hello? Bakit? Kasi may gusto din silang blessing mula sa Diyos. Ang anak ko may gusto din blessing. Kaya kanya-kanya kami commitment. Hindi ko siya pagkalaman. Kaya kayo mga mag-asawa, huwag kayong makialaman sa isa't isa pagdating sa commitment. Kasi hindi kayo mapay. Iba yung faith ng isa, iba yung faith ng isa. Tama hindi? Iba din yung faith ng mga anak mo. Hello? Bigyan mo lang na, abayan mo lang. Pag ibalik ng Panginoon yan, many times over yun. Amen? So ngayon, I really believe you are not prepared. Ready na. 3 months, 2 months, 1 month before the commitment, due date or giving, dapat. Almost na. Prepare na. Hello? How? Prepare ahead, prepare early, at saka, umpisa mo na. God will honor your effort. God will. And He will not fail you in your promises to Him. Pag na-experience mo nangyari na yan, hindi na problema ng first fruit and beer. Kahit sino mag-challenge dito, alam niyo na anong gagawin niyo. Kasi alam niyo ng proseso Hello? According to your talent, according to your abilities, God will make a way. Amen? Tumayan tayo lahat. Tumayan tayo lahat. Okay? Tumayan tayo lahat, please. I hope and I pray that you receive something a lot. Sabi ko nga sa inyo, I do not only preach giving. I always preach how to make it, how to accomplish it, how to fulfill it. Kasi pag nagawa nyo yan, doon nyo makikita, ang sarap Ang sarap magbigay mo ulit. Kasi gumawa si Lord. Amen? Alam niyo na kung ano inaban sa inyo ng Panginoon, kung ano ang trust sa inyo ni Lord. Hindi pa kasama-parin yan. There is no equal amount. It is always equal of sacrifice. But ako yung hiniwala. Ito pa, yung write down yung commitment. Feel it. Hello? Huwag lang kayo gumawa ng commitment dahil sabi mo sa inyo, nahiya ako. Example ko na yan. Hindi. Gawin mo ito dahil mahal mo ang Panginoon at tiligtas ka niya. At ang galing ng Panginoon sa buhay mo. At nandito ka ngayon. At pinagpala ng Panginoon even your plans. Ganun ang gagawin mo. Pag ginawa niya, meaningful ang gawin ng commitment. Pag magbigay pa kayo ng trust nyo, ay maniwala ka. Yung joy na tumutulo yung luha mo, hindi ka makapagsalita. Pero yung ang sarap, you never experience it Hindi faith, hindi enjoyment ba? Ano sabi ko naman? Salamat mo. Hindi ko ma-explain ligaya at tuwa. Pero maraming salamat po na ginawa niyo ito sa ating pamilya. And when we will do that, you will see more of God's blessing along the way. Bow your head, close your eyes.
will you do something today in this commitment that you have never done in the past? Do it for God's honor and for God's glory. Pag na-please ang Panginoon, magtataka tayo, iibahin ng Diyos yung course ng finances mo along the way this 2016. Lord God, you touch heart, you speak the word. I will just trust you, Lord, and pray. Do something in the heart of your people that you can do. But they will not do it for us. But they will do it for you. They will do it for the sake of their nation. They will do it because they love you so much, and they were so grateful for what you are doing in their lives. Father God, I pray that when they will do the commitment today through the leadership of their pastor, they will always believe that your hand will be upon them in their finances starting today. Alam namin na nandyan ang Panginoon, pero alam ko may gagawin ko pang higit because they will do something beyond what they have done before. Pagpalain po ang Grand Rapids Church at kayo gumawa, Panginoon, ng mga member dito in their companies, in their jobs. They will be noted and they will see Jesus. They will see you in their life. At Panginoon, marami ka pang ganoon para sa gawain ito sa ministry nito. Pagpalain niyo kami, pagpalain niyo lahat. At binabalik namin sa inyo lahat. Salamat. Holy Spirit, I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Pastor, please. Amen. Amen. Well, salamat po sa Panginoon. Thank you so much sa Panginoon.